Good evening everyone. So karon first lesson na to sa Python programming. So open na inyo ang mga PyDroid, VS Code or PyCharm or Spider. Open na and get ready para magsugo na ta. First of all, muna to ang gamoron. I-open yung VS Code, file, new text file. Wala ta lang, then dara magawas mo ni. Yan ni. Kasi yun. All file na ko to. So, kani mo na itong bagong file. Select a language and Python. Once nga ma-change yung logo, let's go. Ready na kayo ta. Ready na ta mo sugod o code. So, una, natay gitawag ang mga data types. So, unsa na sila? So, natin yung mga data types sa mag-abot ng programming. Ilahay mo ginag data like numbers, decimal, text, mga true and false, and also ang mga characters. So, let's go. Muna ang integer. Yan ang type ang integer. So, x will be your variable. Muna yung variable, meaning yung butangan o data. So, yung data type kay number. So, butang tag integer. So, integer, butang tag 12, muna na yung sulod. Ang sulod ni x kay 12, which is integer. Next is butang na tag d. So, ang isulod na to ni d is 12.5. So, meaning, ang sulod ni d kay float or decimal. Ang gitawagan na sa programming kay float. Tanang mga decimal kay float ang tawagan na. So, decimal bisa sa float na siya. So, si d, gisudlan na to float, which is 2.5666. Gisudlan na niya. And the next, magbutang mo tag variable nga n. Si n, gisudlan na to og like text. So, pero na siya, pamakahin mo kag text, ingin niya rin mo. Shift, kaning mahimo kag double ko. Subutan na yung text. Oh, wait, that is a text. Na siya double quote. Right? Yan na ba yung mga text? Sunod, naputay gitawag nga boolean. Right? So, n, u na po. Si u, nga variable u, isibutan na to true nga value, which is a boolean. True, or pwede po ni siya false. So, si u, natay boolean sulod niya. Si n, natay sulod nga string, or gitawag itong text. Si d, natay decimal, or gitawag nga float. Si x, gitawag nga integer. Oh, you see that? Dani sa babaw. Muna lateral 12 variable. Si d kay float yung variable. Si n kay lantek o literal. Ano na siya, string na siya. And u na to is boolean. So naputay mga variable like a single character. So matatag c na to is equals to kani siya, dili siya yung double quote. Single quote ra ni, like kasara. Di na ka mag-shift, tuplog lang isa. Then, buta na yung S. That is a character. Okay? That is a character. So, pag kumana na, so, ato sa i-print. Ito sa i-print, be. Print na to si X. So, mugaw sa ni, unsa man. Siyempre, si 12. Aso tayong i-save. Si 12 dara. Muna yung gawas. So next, if itong i-print si C, sa itong C diya. So itong si S. Gawas. 12, sa babaw, kani si X, o S. So, ubos. Kana. Yan na ora.
That is how you do. This is the data types and variables niya. So karon focus sa variables. Kay kabulong to sa data type mo ni integer, mo ni ang float, mo ni ang text, mo ni ang false o boolean, mo ni tong character. Karon sa pag naming ng mga variables natay gitawag nga camel case. Ingana ang forma sa camel case. See that? Small letter ang una, then baga another word bitaw, like camel, one word man din, case. So dako ang second word. Bawal ka mag-space diya. So let's try it. So butang taog camel. Camel. Kung mumuta kag space, then case. Is equals to string camel case pula. Di na siya pwede. Di meaning another variable mo siya. Kan hindi magamit. Wala may gamit na. So ato siyang gamit. Kailangan wala na si space sa imong variables. No spacing. Yan yung pangalan sa mga variables nimo. Camel case. Sample. My name. My name is John. Oh. My name. Yan na pag ang camel case. So karon nabutay kitawag nga snake case. Snake case. Mo yung forma nga sa variable. Murag na siya underscore. I-separate nimo instead of space. Instead of gibutang nga yung underscore. Di mo yung mga naming of variables. Mo na importanteng mga case sa pag naming of variables para di ka maglibog kung unsa na yung variable yung gibutang. Okay? And that's all sa karong lesson. Thank you for listening and watching. Stay tuned for another lesson. Bye-bye.